What's up, besties? Panibagong araw, panibagong episode na naman ang inyong matutunghayan. This is your host, Christian Lim, ang inyong sporty bestie na makakasama ninyo tuwing linggo para sa Passports, ang inyong passport sa sports. Para sa episode na ito, besties, andito tayo ngayon sa Lantong kung saan ginaganap ang laro ng archery in line with the Isabela City Division Athletic Association 2025. Pero bago natin mapapanood ang kanilang laro, alamin muna natin kung ano nga ba ang archery. Alam niyo ba, bago pa man maging isang palaro, ang archery ay isa ng mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ginamit ito ng mga sinaunang tao para mangaso ng pagkain at para sa digmaan. Pero ngayon, isa na itong competitive sport na kinikilala sa buong mundo. Mula sinaunang pangangaso hanggang Olympic stage, kilalanin natin ang archery. Mahigit na 20 years na ang nakalipas, ginamit ang pana sa pangangaso at digmaan. Sa Egypt, Mongol at Europa, naging sandata ito ng kapangyarihan bago tuluyang maging palakasan. Unang pasok sa Olympics noong 1900s pero naging opisyal na regular sport lang noong 1972 Munich Games. Ngayon, isa ito sa inaabangang events. Dumating ang archery sa Pilipinas noong 1950s at ngayon ay hawak ng PAN na. Bahagi na ito ng palarong pambansa at SEA Games kung saan nakapag-uwi ng medalya ang mga atletang Pinoy gaya ng Jennifer Chan. May dalawang disiplina, target archery at field archery. Tatlong klase ng pana ang gamit, recurve na ginagamit sa Olympic standard, compound at traditional. Sa archery, nahahasa ang focus, disiplina at balanse, habang pinapalakas ang katawan at nakakatulong sa stress relief. Mula sa kasaysayan hanggang ngayon, ang archery ay hindi lang laban sa target, kundi laban sa sarili. Sa bawat bitaw ng palaso, kasabay nating pinapakawalan ang ating mga pangarap. Sa archery, kailangan mo lang ng bow o pana, arrow o palaso at syempre, target. Ang layunin, tamaan ang bullseye o gitna ng target board para makakuha ng pinakamataas na puntos. Pero hindi lang basta-basta paputok ang kailangan dito. Importante ang tamang form, breathing technique at focus. Pero higit pa sa medalya at parangal, maraming benepisyo ang archery. Una, nakakatulong ito sa concentration at discipline. Pangalawa, nakaka-improve ng upper body strength at posture. At pangatlo, isa itong magandang paraan para ma-relieve ang stress habang natututo kang maging kalmado at nakatutok. At yun na nga, besties, nalaman na natin kung ano nga ba ang archery. Ngayon naman, samahan nyo na akong panoorin ang highlights ng archery. Tara! So ngayon naman, besties, kasama natin ang tournament director ng archery. So hi, ma'am. Hi! So ma'am, ano pong masasabi niyo ngayon dito sa event niyo po today sa archery? We're so lucky that the weather is fine, that we were able to have our activity. Although walang kakompetensya, walang ibang entry, only East meron tayo for archery. But despite that nga isa lang, still we conducted the event. We're on the 30 and 50 meter distance. So hopefully we can still have
may time pa po tayo in preparation for the Zipra. We're having 60, 70 and other distances that our athletes needs to focus to have or preparation for the Zipra, and hopefully others too ay maengganyo na maglaro or sali sa archery. So, ma'am, matanong ko lang po, ready na po ba ang archery team for Zipra? Ready na kami. Ready na kami, and hopefully we're may mag-support sa amin to provide us the target butt and the target faces. We're hoping, crossing our fingers to provide us so that may talaga tayo nagagamitin for the practice, kasi yung talagang standard na gagamitin for the Zipra 2026. So, ma'am, di ba bagong game to na sinalihan ng Isabela City, ma'am, ang archery? Opo, 20 years ago, kasali po kasali po tayo sa Basilan that time. Basilan, But this time, sa Zipra, sa Zamboanga Peninsula Athletic Association, it's our second, ngayong 2026, it's our second time to join the Zipra Isabela City Division for Zipra Archery. Yes, ma'am. So, kahit first time kahit baguhan pa lang talagang mga athletes of Isabela, kayang-kaya, di ba, ma'am? Kayang-kaya. Walang hindi kakayanin. Kayang-kaya natin. And we believe that our archers are ready. In terms of equipment, we are ready. Time for practice, we have time in preparation for the Zipra. Yun po. So, thank you so much, ma'am. Tingnan mo, ang init-init dito. Nakapayong pa kami ni ma'am. So, thank you so much, ma'am, and good luck for Zipra po. Thank you. Thank you, ma'am. Well, I'm really proud, but I think I need to train more. So, anong preparations mo for this? So, my preparations po, like mag-training lang po, tapos mag-lift ng dumbbells. Opo. So, may gusto kang pasalamat? Papasalamatan ko po ang parents ko and my family for supporting me para makagold po ako. Ready ka na ba for Zipra? Medyo po. Opo, ready. In a scale of 1 to 7 po. 7. 7. Opo, 7. Fellow athletes. You need to train more and kailangan mo talaga palakasin dito kasi po kanina po sumakit talaga. Ayan na po. Masaya po kasi parang proud din sa sarili ko kanto. Ready ka na ba for Zipra? Opo, medyo. Ano yung preparations mo para sa Parang ngayon po. Parang yung na-motivate ko ang sarili ko, parang gano'n. may gusto kang pasalamat? Ayaw po. Gusto ko po pasalamatan yung tatay ko po kasi siya po yung nag-provide ng mga equipment sa akin po, pati mga gear ganun para mag-support agad. Siya po talaga yung nag-ano. Ilang kilo ba na din gano'n naka-range yung archery team? Mga 8.5 ganun. Apo. Thank you so much. That was it all, guys. Sana nag-enjoy kayo para sa episode nito. Again, this is Kristen Lim, ang inyong sporty bestie, at kita-kits sa susunod na episode ng Passports, ang inyong passport sa sports.
Isa TV Production. Your only island TV channel.